Lahat ng ginagamit ni Baby ay gustong gamitin ni Kiray. Dahil lagi niya nakikita na dyan naliligo si Baby. Konting iyak lang ay natatarantala sila. Pero ngayon alam na nila kung papaano patahanin at napapatawa pa nila. Ang dami nagulat na buntis pala ako at saka nyo lang nalaman nung manganganak na ako. Nakwento ko sa inyo na nakunan ako dati at kambal pa yun. Nung pinagbubuntis ko pa ang kambal ay pinagsabi ko talaga sa lahat. Simula nung in-announce ko sa mga kakilala ko na buntis ako sa kambal ay makalipas na ang isang buwan ay bigla nang huminto ang heartbeat nila. Hindi ko alam kung may mga evil na nangyari o hindi talaga para sa amin yung kambal. Kaya naman nung may blessing ulit na dumating sa amin at nabuntis ulit ako ay natakot na akong ipagsabi sa lahat. Mga pamilya ko lang nakakalam at etong si Kiray at Kimpoy pa ang una kong sinabihan na buntis ako. Noong time na to ay madali na ako mapagod kaya naman ang ginagawa ni Kiray ay humihiga sa may tiyan ko. Araw-araw naririnig ni Baby ang hilik ni Kiray. Noong nanganak na ako at kasama na nila yung kapatid nila, konting iyak lang ay natataranta na sila. Etong si Bake nga ay hindi na alam ang gagawin ko paano patahanin. Hindi lang kami yung puyat sa pag-aalaga, pati sila Kiray ipuyat din. Mas nauuna pa sila Kiray magising kesa kay Buriko. Narinig ni Kiray yung boses ni Baby kaya naman bigla siyang tumayo agad. Yung pala ipuno na yung diaper at kailangan ng palitan. Eto nga yung time na si Mama muna ang nagpaligo sa kanya. Kitang-kita sa CCTV na inaayos muna ni Mama yung pagliliguan ni Baby. Kaya nandyan sa labag dahil parati nanonood si Kiray sa tuwing naliligo si Baby. Sumaglit lang ako nito sa kwarto ng mga little balyena. Pagdating ko nga ay naglalaro sila at dala ko tong paborito nila. Ang tagal na namin hindi na nagluluto ng ulam nila dahil dito. Talagang in-steam siya na karne at pwede nilang ulamin at pwedeng ibigay as treat. Diba? May instant ulam na agad sila. Sa kabilang kwarto nga nandun sila Kiray dahil maliligo na si Baby. Lumabas lang saglit si Mama para kumuha ng towel. Nung nakita na ni Kiray na lumabas na si Mama bigla na siya pumunta dyan. Umakyat siya bigla dyan dahil gusto niya sabay sila maligo ni Baby. Lahat ng gamit ng kapatid niya ay gusto na din niyang gamitin. Inaantay niya dyan na maligo silang dalawa ni Baby. Kaya pala gustong gusto niya gamitin yan dahil palagi niya nakikita na yan ang ginagamit ni Baby na pangligo. Grabe ang pag-aalaga nila kay Baby dahil ultimo pagligo binabantayan nila. Simula nang dumating ang bago nilang kapatid wala silang ginawa kundi titigan. Sa loob pa lang ng tiyan ko naririnig niya na ang mga boses nila Kiray. Kaya naman nagtataka kami dito ni Buriko kung bakit para bang sanay na siya sa mga tahol nila Kiray. Kapag nakita ng mga little balyena na tulog na si Baby tsaka din sila matutulog na. Pero dito talaga siya nagtataka. Gulat na gulat siya dito dahil bakit lumalaki ang mga little balyena. Maliliit pa lang ang mga little balyena kasama na niya. Kaya naman nagtataka siya dito kung bakit papalaki ng papalaki yung mga little balyena. Dito pa lang alam na namin na grabe nila mahalin ang bago nilang kapatid. Kitang-kita sa mukha ni Baby na tuwan-tuwa siya sa tuwing kasama sila Bukoy-Koy. Walang pagdududa talaga dahil mahal na mahal din niya sila Bukoy-Koy. Kitang-kita sa mukha niya na tuwan-tuwa siya dahil ang dami niyang kasama. Akala ko kapag dumating na ang bagong miyembro ng pamilya magsiselos na sila. Ang buong akala ko talaga makakaramdam sila ng selos. Pero hindi ko akalain na ganito pala ang mangyayari. Lahat sila handang mag-alaga sa bago nilang kapatid. Sa tuwing nakikita nilang umiiyak talaga napapatahan nila. Talagang sanay na siya sa mga amoy nila Bukoy-Koy at ang iba pang kapatid niya. Nakakatuwa dahil lumalaki siyang kasama ang mga fur babies namin. Hindi man lang siya natatakot o nagugulat sa mga tahol ng kapatid niya dahil para bang sanay na siya.